Magandang hapon po. Sa Cavite pa rin, patay ang isang batang babae matapos masagasaan habang naglalaro. Hindi raw namalayan ng driver na may nagulungan siya at ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ano kinakain mo? Sa alaala na lang muling masisilayan ang ngiti at saya ng 3 taong gulang na si Harleen Rose Gascon. Nasawi siya nitong March 8 matapos magulungan ng kotse. Hagip ng CCTV sa subdivision sa barangay Halang Naik, Cavite ang nangyari bandang alas 6 ng gabi noong araw na iyon. Naglalaro mag-isa sa labas si Harleen. Malapit siya sa isang green na kotse nakaparada noon. Nang umandar ang kotse, natumbok nito ang bata. Pumailalim ang biktima, nagulungan at nakaladkad ng ilang metro. Pagkahinto ng sasakyan, isang lalaki ang nakitang lumapit at bumaba ang driver. Allegedly, unaware itong ating suspect dun sa naglalaro na biktima. Kwento ng tiyahin ni Harleen, abala noon ang ina ng bata sa pagluluto pagka-uwi mula sa pagtitinda ng halo-halo. Habang ang ama ay may nilakad at nasa bahay ang mga kapatid. Hindi raw nila namalayang nakalabas na ng bahay si Harleen. Nung pagkalabas po ng bahay ng aking pamangkin, hindi ho akalain nung ina ay nakarating na ho pala dito sa kabila, sa may laruan po dyan sa labas. May narinig na lang po yung kapatid ko na mayroon daw hong nabangga at tumakbo po yung panganay na anak na nabangga daw po yung kanilang kapatid na bunso. Sa taranta, dinala pa raw muna sa bahay ang bata matapos masagasaan bago dinala sa ospital. Bigong ma-revive ng mga doktor si Harleen. Agad ding nadakip ng mga pulis ang suspect na nakapagpiyansa matapos pagbigyan ng korte. Kinasuhan naman po natin siya ng reckless imprudence resulting to homicide. Dito po yung pamilya po ng bata, ang kapatid ko na idiretso nga po para nga daw may katarungan ng bata. Hindi na napagkikita sa lugar o nakikipag-ugnayan sa kanila ang suspect na ayon sa tiyahin ng biktima ay kaanak ng kapitbahay nila at nakikitira lang daw doon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhanan siya ng panig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Libu-libong trabaho sa ibang bansa ang alok sa job fair ng Department of Migrant Workers. At ngayong Women's Month, prioridad ang mga babaeng aplikante. Nakatutok si JP Soriano. Bit-bit ang resume. Inisa-isa ng 47-year-old na si Didi ang mga nag-aalok ng trabaho sa National Women's Month Mega Jobs Fair ng Department of Migrant Workers sa isang mall dito sa Quezon City. Dati siyang domestic helper sa UAE pero balik Pinas dahil endo na. Meron pa siyang pag-aaraling bunso. Kaya po gusto ko po makaalis. Para po sa kanila. Para makapagpatuloy po sila ng pag-aaral. Pag ikaw po naging nanay po, magmula umpisa hanggang sa huling hininga mo, nanay ka pa rin. Ibig sabihin, yung pag-iintindi mo sa mga anak mo, walang katapusan po. Mahigit 2,500 valid job orders gaya ng caregivers, farm workers at beauticians ang pwedeng applyan mula sa Japan, New Zealand at iba't ibang bansa sa Middle East. Nakalaan sana ang jobs fair na ito sa mga Pilipinong i-deploy na sana sa Israel na hindi natuloy dahil sa nangyaring giyera. Pero dahil Women's Month ngayon, naging priority ang mga babaeng aplikante. At ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mga babaeng Pilipino ang pinakamaraming OFW sa buong mundo. Mapagtiis tayo at handa tayong lumayo sa ating pamilya that also contributes to the factor na maraming babae. Karamihan nga sa mga nakausap naming aplikante kung hindi para sa mga anak, para sa mga magulang magtatrabaho. Time ko naman po to give back sa kanila. Para po din sa future nila. Para naman sa mga hindi raw nakaabot sa Mega Jobs Fair ngayon, magkakaroon ng online jobs fair ang DMW na makikita sa kanilang website sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Salungat ang magiging galaw ng presyuhan ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Uni-Oil, 10 hanggang 20 sentimo kada litro ang rollback sa gasolina. At ganyan din ang magiging galaw sa kada litro ng diesel, pero price hike naman. Base na yan sa average ng 5-day trading ng Meen of Platts, Singapore. Naunang sinabi ng Energy Department na may epekto sa magiging presyuhan ang anunsyo ng Amerika na magdaragdag sila ng produksyon ng langis ngayong taon at sa 2025. Pero sa ngayon, may pagbaba sa inventaryo ng US crude at tumaas ang demand sa langis sa Amerika at India.
Breathtaking mula sa Himpapawid ang tanawin na ito sa Quirino Grandstand. 5,596 na mga taong naka-orange at green t-shirts at sombrero ang lumahok sa higanting formation na ito ng Baga ng Tao. At opisyal na itong kinilala ng Guinness World Records bilang world's largest human lung formation. Dinaig nito ang naunang record ng India noong 2017. Ayon sa Department of Health, layon daw nitong maipakita sa mundo ang pagkakaisa ng Pilipinas sa paglaban sa tuberculosis. At nananatiling hamon sa Pilipinas ang pagsugpo sa tuberculosis, lalo't dumarami pa rin ang mga kaso ng sakit sa bansa kahit pa pwede itong magamot kung maagapan. Nakatutok si Marie Zumali. Kung hindi pa nakumpirmang may tuberculosis o TB ang kanyang partner, hindi magpapatest si Jojin nitong February 2022. Wala raw kasi siyang sintomas gaya ng pangangayayat at ubo. Pero hindi basta TB ang nadiskubre sa kanya, kundi drug-resistant na. Ibig sabihin, hindi tumatalab ang mga first-line anti-TB drug. Bagamat gumaling pa rin, mas mainam sana kung nadiskubre yan ng maaga, kung nagpatingin agad silang mag-partner. Once na may tuberculosis ka, parang pinandidirian ng maraming tao. Yun talaga, yung stigma na yun. Ikinakampanya ngayon ng mga eksperto na burahin na ang ganyang pagtingin sa TB na dahilan tuloy ng hindi pagpapagamot ng daan-daang merong TB na nakakahawa patuloy sa iba. Base sa tala ng Department of Health as of December 31, 2023, umabot sa 612,534 ang mga bagong kaso ng tuberculosis. 549 na kaso raw ito sa kada 100,000 populasyon. Mas mataas kumpara noong 2022 na may 439 na kaso kada 100,000 populasyon. The increase, the tripling of TB cases is alarming. Not only does it cause cavitation in the lung, it can go to your brain with TB meningitis. It can go to your intestines with ileocecal TB, or it can go to your liver. Tuberculosis, which is airborne, is not getting the same type of attention as COVID because we are all at risk. Pero tulad ng napatunayan ni Jojin, nagagamot ang TB. 10 buwan ang gamutan niya bago naging TB-free. You're able to get the X-ray and get the molecular confirmation. The second step is that at least 99% of those that get diagnosed get the medications. And the third really option is really TB prevention. Ilang segundo lang ang pagpapa-X-ray gaya ng ginawa mismo ni Health Secretary Herbosa at Dr. Luchica Ditiu ng Stop TB Partnership sa isang mobile van. 21 ganito raw ang iikot sa buong bansa, bukod pa sa 50 portable X-ray para sa mas liblib na lugar. In a matter of 10 seconds, and when it's normal, the patient can be relieved that they have no symptoms, they can proceed on. If it's abnormal, this is then followed up with a microbiological test, a confirmatory test, and a physician can see it. Libre ito kaya huwag matakot magpa-check up. Para kung may sakit, mabigyan agad ng gamot na dapat tuloy-tuloy hanggang mawala ang TB kung ayaw mong mauwi ito sa uring di tinatabla ng antibiotic. Huwag na ring hintayin ang dinedevelop na bakuna na inaasahang ilalabas sa 2028 para hindi na makahawa ng iba. We're trying to align with the global, that's the end TB in 2030. Yes, we can end TB. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Planong bawasan ang isinusupply na patubig sa mga sakahang umaasa sa irigasyon mula sa Magat Dam sa Isabela. Ang sa National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, inaasahan kasi ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa dam reservoir dahil sa El Nino. Itinigil na rin ng ahensya ang paghahati ng tubig sa opisyal na pagtatapos ng panahon ng pagtatanim kahapon. Makakatulong daw ito para makatipid ng tubig para sa susunod na panahon ng pagtatanim. Sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na halos 3 linggo nang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino, umakyat na sa mahigit 4,000 magsasaka ang apektado ng tagtuyot ayon sa municipal agriculturist. Halos mahigit 2,000 hektarya na ng mataniman ang tuyot at hindi matamnan. Hindi lang sa Bulalakaw, umabot na sa 5 bayan sa Oriental at Occidental Mindoro ang sinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. At nakatutok si Darlene Kai. Nagbitak-bitak na ang mga lupang sakahan dito sa Mansalay, Oriental Mindoro sa tindi ng init. Tuyo ang mga sakahan kaya hindi namunga ang mga palay.
Mansalay River itong kinatatayuan ko. Katulad ng nakikita nyo, sa sobrang tuyot, pwede nang lakaran itong ibaba. Sabi ng mga nakausap kong residente, dati daw kahit tag-init, meron pa ring tubig na umaagos dito. Ngayon lang daw talaga sa kanila nangyari itong ganitong katinding tagtuyot. Isa sa mga nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino ang Mansalay, kung saan pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay. Mula nakaraang taon, wala na raw ani ang maraming magsasaka gaya ni Mildred. Kaya tumigil muna sa pag-aaral ang kanyang anak na college student. Ngayon lang po namin to na experience. Sa tagal po talaga kami nagsasaka. Natuyuan ang tubigan. Wala po talagang tubig. Kahit po yung may mga water pump, tuyo din po lahat. Umaasa sa tubig ulan ang mga palayan dito. May mga balon sa ilang lugar pero natutuyo na. Ayon sa Mansalay Municipal Agriculture Office, 80% ng bayan ang apektado ng El Nino. Mahigit 1,000 ang mga apektadong magsasaka. May karagdagang 1,000 pa ang nagpalista at vini-verify ng LGU. Bukod sa Mansalay, nasa state of calamity ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro at 3 bayan sa Occidental Mindoro. Pero batay sa datos ng Department of Agriculture, wala pa raw 1% ng kabuang bilang ng mga nagtanim ng palay noong nakaraang taon ang maituturing na totally affected o yung may mga palayang wala na talagang napakinabangan. Kaya ayon sa DA, hindi ito nakaaapekto sa pangkalahatang supply ng bigas at pagkain. Namigay ng 5,000 pisong cash assistance at mga binhi ng gulay ang DA, Philippine Crop Insurance Corporation at Presidential Communications Office. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag-i-inspect namin sa mga sakahan. Ang NIA po, meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkunan ng tubig. Pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng posibleng pagpasok ng La Nina. Proper water management, even sa agriculture, paggamit na maayos ng irrigation water. Ngayon, dadating yung ulan. So, kung yung mga palay areas, alam naman natin na pag mababad lang yan, lalo na kung flowering stage na siya, 24 hours na mababad yung palay, sira na. So ngayon, proper drainage management naman. Mula rito sa Oriental Mindoro para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Abangan! Ginang binaril ng Barangay Kagawad sa Batangas. Pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Quezon, kapatid ng nanay ng biktima ang suspect. At beat the init sa isang mall, hindi lang para sa aircon at chill, kundi para mag-swimming. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Namin before, baka ito yung mga group na Inabot ng 9 na oras ang pag-apula sa sunog na ito na sumiklab ba ng alas 11 kagabi sa Iloilo City. Natupok ang 2 heritage building o mga lumang gusali na inuupahan ng ilang establishmento.
Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na naapula bandang alas 8 na ng umaga. Mahigit 8 milyong pisong pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Sinukat ang kakayahan ng malalaking armas na maaari raw gamitin laban sa banta ng terorismo o pananakop sa Tarlac. At nasubok din ang diskarte ng mga sundalo sakaling pumalya ang kanilang mga gamit. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Isa ito sa mga posibleng gawin sakaling may bantang panlabas na nais pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Magkakasunod na pinaputok ang Atmos 155mm self-propelled guns ng 502nd Combined Arms Brigade na nagsilbing defensive lines sa bahagi ng Central Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Hanggang 30 kilometro ang pwedeng abutin ng mga bala. Pagsasanay yan sa isang senaryo ng pananakop sa bansa. Isa sa mga bagong procured na equipment ng artillery. Dito nagkaalaman, pwede palang mag-jam ang Atmos. Pero tuloy ang laban, dapat dumiskarte sa anumang senaryo. Isa sa mga gusto naming i-validate, kung ano man yung nakita, naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina, titingnan namin lahat yan, and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities. Ito ang kauna-unahang Combined Arms Training Exercises o CATEX-Katihan. Mahalaga ang CATEX-Katihan ay sinasagawa ng Philippine Army dito sa Capas, Tarlac na layong mapalakas ang territorial defense operation ng militara. Only through this kind of large-scale training exercise natin makikita kung yung ating dating ginagawang inisyatiba sa capability development ay talagang ating magagamit kung kailangan gamitin. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Wagi ang defending champions sa Letran Squires sa Game 1 ng NCAA Season 99 Best of 3 Men's Basketball Finals kontra sa Junior Altas. Nagtapos ang laban sa score na 97-80. Ito ang unang beses na nakapasok sa finals sa koponan ng University of Perpetual Health System Dalta. Goal naman ang koponan ng Colegio de San Juan de Letran na makuhang back-to-back titles. Maghaharap ang dalawang teams sa Game 2 sa Miyerkules sa PhilOil Eco-Oil Center. Mapapanood yan live sa GTV at live streaming sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA Philippines. Magbabalik sa pag-arte sa Kapuso Network si Tom Rodriguez sa Magpakailanman o MPK mamayang gabi. Inalala rin niya ang kanyang fondest memories with his dad. Yan ang aking chika. Big step para kay Tom Rodriguez ang kanyang unang panayam sa GMA Integrated News Interviews. Ikinatwaro ito ng kanyang buong pamilya. Yung expression ko dun sa thumbnail, mukha ni Dad yung nakita ko kagad for some reason. Kaya dun, sinend ko sa I sent the link to my family, yung sinend sa akin ni Popoy. And I said, bakit si Daddy nakita ko dito? And everyone was chiming, oh yeah, I see it. And then we all talked about it. Ikinuwento ni Tom na malaking bitak ang iniwan ng kanyang namayapang ama. And things would have been different kung nabubuhay pa siya nang dumaan si Tom sa itinuturing niyang most challenging part ng kanyang buhay. Si Dad Kenkoy eh. So I think he would have, aliwan niya ako, we'd still have the horses. If he was still around, we'd fix the fences that got knocked down by the horses, fix the roofing that got blown away, and that would have taken my mind off a lot of things. Pamilya daw ang may pinakamalaking ambag sa muling pagsuong ni Tom sa buhay. Kaya't labis siyang nakarelate sa karakter na kanyang ginampanan sa episode mamaya ng Magpakailanman, A Mother to Remember, The Brian Benedict Story. Ang true-to-life episode ay tungkol sa isang aspiring actor na iniwan ang kanyang promising career para mag-aruga sa kanyang inang PWD. Ganon yung naging condition niya, mom niya. Hearing impaired na nga, nagkaroon pa ng Alzheimer's na hindi siya maalala. And just thinking, what if my mom couldn't remember me anymore? Ayaw gadunta, simba ko lahat, di rin matinuod. Pero even just thinking of that,
And I called her kanina as soon as I know. Palapag na dapat ang aerobatic jet na ito ng Turkish Air Force sa gitna ng pagsasanay, pero bumangga ito sa construction machine na magkukumpuni sa tarmac ng airbase saka sumabog. Ligtas na naka-eject ang piloto at dinala sa ospital. Pero nasawi ang sundalong nagpapatakbo ng construction machine. Iniimbestigahan pa ang disgrasya. Viral ngayon ng isang babaeng sinasabing guro umano na nanenermon habang naka-TikTok live. Sinisilip na ng DepEd ang insidente habang ang isang grupo ng mga guro may panawagan. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Kumakalat online ang video na ito kung saan ang isang babae ay may pinagagalitan habang naka-live sa isang social media app. May mga nagsasabi na tila isa siyang guro. Naka-private na ang account ng nag-live pero may mga nakapag-record at upload nito. Ay hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa lamang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Hindi pa malinaw kung anong ikinagalit ng babae. Tinanong namin ang Department of Education tungkol sa video. Sabi ng DepEd, bineberipika na nila ito. Kailangan lang daw muna nila ng kumpletong incident report para malaman kung ano ang kanilang magiging aksyon. Sa ilalim ng Child Protection Policy ng DepEd at Republic Act 7610, itinuturing na child abuse ang pagbitaw ng mga salitang mapanakit at yumuyurak sa dignidad ng bata. Kung guro man talaga ang babaeng nasa video, sabi ng grupong Teachers Dignity Coalition, hindi raw nila kinukonsinte ang ginawa ng babae pero wag naman daw sana agad siyang husgahan. Pero huwag natin husgahan kasi hindi pa naman natin nalalaman kung ano po talaga yung katotohanan po dito sa viral video na ito. Sabi pa ng grupo, may mga pagkakataon na kailangan daw talagang disiplinahin ng mga estudyante. Kaya panawagan ng grupo sa gobyerno. Review itong policies natin on child protection, kung ito ba talaga ay nakakatulong ba o hindi sa ating. Yung mga teacher natin ngayon, ang daming kinakaharap na kaso tungkol dyan. Kasi napaka-sensitive na nung henerasyon na ngayon. Not only the children, but even the parents. We appeal to the government. We really have to impose discipline din at makakatulong yung discipline para doon sa mas maayos na teaching and learning environment sa ating mga paaralan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng pulisya ang pangunahing suspect sa pagkamatay ng mag-inang balikbayan na 3 linggong nawala at natagpo ang patay sa Quezon. Ayon sa Tayabas City Police, umamin sa krimen ang kapatid ng nakatatandang biktima. Sabi raw ng suspect sa pulisya, 4 sila magkakasama nang gawin ang krimen. At ang isa raw ay ang kanyang asawa. Hinapas daw nila ng tubo ang ulo ng nakatatandang biktima at saksak naman ang ikinamatay ng kanyang anak. 3 linggo na wala ang mga biktima ng mga balikbayan bago natagpo ang nakalibing ang kanilang bangkay sa likuran ng bahay ng suspect. Bagamat magkaibang bilis ng usad ng bersyon ng Chacha sa Kamara at Senado, mas mahalagang nagkasundo na sa naisamyandahan ng 2 kapulungan. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng Majority Leader ng Kamara, posibleng idiretso na nila sa COMELEC ang kanilang bersyon kapag naipasa na nila ito sa kanilang mga pagdinig. Nakatutok si Jonathan Andal. Posible nang lumusot sa ikatlo at huling pagbasa sa Miyerkules ang bersyon ng Kamara ng panukalang shorter change ang RBH 7. We now have also over 3/4 of the House as authors, not just as supporters of the measure, and we're on track to pass the same. Pero kung sa Kamara mabilis ang usad ng Chacha na posible na raw nilang maipasa bago ang Holy Week break ng Kongreso sa March 23, sa Senado tila malabo pa ayon mismo kay Senate President Juan Miguel Zubiri. 3 pagdinig pa kasi ang kailangan bago nila ito isalang sa plenaryo. I don't want to put this out in plenary na I'm not comfortable with the numbers. There are certain senators that feel that the charter does not need amendments, and that's why we need more time to convince them. Kahit magkaiba ang usad ng Chacha sa Kamara at Senado, ang mahalaga, sabi ng Pangulo, nagkakasundo na ang 2 kapulungan sa gusto nilang amyendahang economic provision ng saligang batas. What is more important than all of that for me is that it is practically the same resolution. And that for me is the key point.
in this process. We have arrived at a consensus. Pero sabi ng Majority Leader ng Kamara sa panayam sa kanya sa radyo kanina, pagkapasa ng RBH7 at pagkabigay nila ng kopya sa Senado, posibleng idiretso na rin nila ang bersyon nila sa Commission on Elections. Bahala na raw ang COMELEC na magpasya kung sapat na ang boto ng Kamara para magplebisito na sa Chacha kahit wala ang boto o bersyon ng Senado. Wala naman daw masama sa plano nilang yan at pwede raw questionin sa Korte Suprema. Pero sabi ng COMELEC, kung darating yan at magkakaganyan po talaga, ay sigurado po madadala kami sa Korte Suprema. Malalaman po natin kung sakali po kung ma-file yan ba ay nasa jurisdiction namin at sa jabang pwede namin aksyonan yung ganyang klaseng resolution kung sakaling ipadala po sa atin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kaliwat ka ng insidente ng pamamaril ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang isa sa mga namatay na biktima, kaanak pa raw ang bumaril. Paspasan natin ang ilang krimen sa probinsya. Barangay Kagawad na suspect sa pamamaril sa isang babae, arestado sa Lipa, Batangas. Nakuna ng CCTV ang pamamaril sa 51 anyos na biktima hanggang sa pagtakas ng suspect sakay ng e-bike. Bagamat tumangging humarap sa kamera, sinabi ng suspect na nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Nakuhanan siya ng baril na anya'y pinahiram lang daw sa kanya. Sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahinga ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa bayan ng Alang-Alang sa Leyte, tinambangan ang service vehicle ni San Isidro Mayor Remedio Veloso na pauwi na galing Tacloban. Sugatan ng driver na tinamaan ng bala sa likuran. Wala sa sasakyan si Mayor Veloso, pero kumbinsido siyang siya talaga ang target. Patuloy ang investigasyon. Matadero sa Talisay, Cebu, patay matapos barilin umano habang naliligo. Kaibigan ng biktima ang suspect ayon sa ka-live-in partner ng biktima. Ayon sa pulisya, lumalabas na sangkot ang dalawa sa kalakalan ng droga. Tinutugis ang suspect at patuloy ang investigasyon. Negosyante naman sa Pasig City, Iloilo ang patay sa pamamaril. Hawak na ng pulisya ang suspect na itinuro ng saksi. Todo tanggi raw ito pero hindi na nakuna ng pahayag. Inaalam pa kung sino ang utak sa pagpatay na ang tinitingnang motibo ay galit o kompetensya sa negosyo. Lalaki sa Cagayan de Oro City, kritikal matapos umunong barilin sa ulo ng sariling kaanak habang pauwi na ng bahay. Agad tumakas ang suspect na patuloy pang hinahanap. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ika nga nila, try until you succeed. Tila yan ang motto ng isang college graduate na, 33 beses bumagsak sa subject sa kolehiyo. Pero dahil determinado nakapasa sa engineering licensure exam sa unang subok. Kilalanin siya sa pagtutok ni Katrina Son. Walang bibitaw. Walang susuko. Ito raw ang mga katagang isinaisip at isinapuso ng 25 taong gulang na si Allen Madlangbayan habang nag-aaral siya ng kursong Mechanical Engineering sa University of Batangas. Noon daw enrollment, tanging engineering course na lang ang tumatanggap ng enrollees, kaya dito na raw siya nag-enroll. Laking gulat na lang daw niya nang malamang ang kursong ito ang isa sa mga pinakamahihirap. Tibay lang daw ng loob ang naging sandata niya. Lalo pa at sa first semester, 2 agad ang bagsak niya. Hanggang umabot sa 33 ang kanyang failed subjects at 2 naman ang kanyang dropped subjects. Naluluha na kasi po ako, naiiyak na din po ako sa mga nangyayari. Kahit ginagawa ko naman kasi po yung best ko, kaso hindi pa rin po nagiging sapat. Sa kabila nito, di pa rin daw siya sumuko. Isa din po sa mga nagiging inspirasyon ko po dyan is yung pong mga prof na tumulong sa akin. Kasi po kahit mahina lang po ako, nabibigyan nila akong pansin. Matapos ang halos 8 taon, nakagraduate din siya. Sumunod naman daw niyang problema ang pagre-review. Ang may gusto pong sumuuna nun is si mama kasi kulang na din naman daw po sa pera tapos para na din daw po makatulong. And then nung pinapasuko na po nila ako or pinapatigil na, sabi ko po sa kanila is utangin ko lang po yung isa ko pang review. At
Noong February 27, 2024, pumasa nga siya sa Mechanical Engineering Licensure Exam. Ay, gulat po ako noon kasi sabi ko ito na yon, natapos na din sa wakas. Kumbaga ito na yung parang pagtatapos lahat ng paghihirap ko. Ang pinagdaanan ni Allen para makamit ang kanyang pangarap ay hindi raw naging madali. Pero naniniwala raw siya na lahat ay kakayanin, basta may tiwala lang tayo sa ating sarili. Ang naging natutunan ko po dito, hindi po agad subuko kung may pangarap ka talaga. Ako, si Engineer Allen Madlambayan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tuwing tag-init, ang pambit na init ng ilan, magpalamig sa mall o kaya mag-swimming sa resort. Pero pwede na raw masulit yan pareho sa isang water park na atraksyon sa loob ng isang mall. Dito lang sa Metro Manila. Saan ba tayo? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. May pool, slides, wall climbing, rope course at zipline pa. All-in-one adventure ika nga para sa buong pamilya. Ngayong umiinit na ang panahon, marami sa atin na nagpaplano ng out-of-town trips para mag-beach sa mga probinsya. Pero hindi na pala kailangan lumayo dahil sa loob ng isang mall dito sa Taguig, meron na palang water park. Hindi na kayo gagastos ng toll, ng gas, at ng malaking pamasahe. So, konting kembot lang, makakapag-enjoy na kayong buong pamilya. Pag sa labas, mas hassle pa, tas mahal ang bayad ng resort. Enjoy sa indoor water adventure na ito ang mga bata, pati babies. Patok ang slides, water drop at water cannon. Refreshing po, masaya po. Maganda naman lahat, wala naman kahit anong extreme. Siyempre, kahit mga child at heart gaya ko, enjoy rin sa mga water activities dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pagtatanim at pagpapalago at mga produktong pwedeng magawa mula sa kawayan. Tinalakay ang mga yan sa Bamboo Training and Seminar sa Antipolo City. At nakatutok si Von Aquino. Dati tinuturing na poor man's timber ang bamboo. Ngayon marami ng export products ang nagagawa mula sa kawayan. Kaya para mapalaganap ang kaalaman tungkol sa pagtatanim, pagpapalago at mga produktong pwedeng magawa mula sa kawayan, isinagawa ang 24th Bamboo Training at Seminar sa Antipolo City. Ang bamboo, napakarami ngayong pangangailangan sa buong mundo na nagiging maging magandang negosyo. At the same time, it purifies the air. At saka nagsasave ng lives because ang soil erosion, ini-stop niya. Yung matutunan na gagawin ng mga tao, kabuhayan yun eh. Bukod sa bahagi ito ng ating sining at kultura, pwede rin gamitin ang kawayan upang tugunan ang kahirapan sa bansa. Tinalakay sa seminar mga paraan ng pagtatanim, pag-alaga at pag-harvest ng kawayan, pati ang mga gamit sa kawayan, bamboo construction at treatment, high-value crops financing program, at kung paano magsimula ng butterfly garden. Importante lahat talaga, ma-maintain natin yung freshness ng portion ng bud, yung lalabasan niya dito. Once kasi na magkaroon ng dahon dyan, photosynthesis will go on, no? Tapos yung kanyang root system ay hahaba na. Ang bamboo, hindi natin pwedeng gamitin kung hindi siya treated. Kasi isang taon lang yan, 2 taon, wasak agad yan. Because bamboo contains starch and sugar. Yun ang pinaka-main component ng bamboo. And we have to eliminate that particular materials. Nag-tour din sa loob ng bamboo garden kung saan mayroong mahigit 40 bamboo species. Nakatanggap din ng mga tanim na kawayan ang mga participant. Sa Oktubre magkakaroon muli ng bamboo training at seminar. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Dinala na po sa Metro Manila ang daan-daang dayuhan na nadakip sa sinasabing POGO o Scam Hub sa Tarlac. Nakatutok si John Consulta. Mag-aalauna ng hapon, dumating sa isang facility sa Pasay City ang halos 300 dayuhang inaresto sa isang umano'y Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Tarlac, sakay ng 7 bus.
Bantay sarado ang mga dayuhan na isa-isang pinapasok sa kanilang holding facility. Sa mga dayuhang inilipat, 204 ay Chinese nationals, 53 ay Vietnamese, 14 ay Malaysian, 2 naman ang mula Indonesia at Rwanda at isa galing Kyrgyzstan. Pagdating sa loob, pinapila ang mga arestadong dayuhan, saka isa-isa kinapkapan at ininspeksyon ang mga gamit bago tuluyang paakitin sa kanilang mga silid. Kung dadalhin sila sa immigration office, nandito yung immigration office, malapit lang dahil nasa Rojas Boulevard tayo. Kung pupunta sila sa DOJ, napakalapit sa DOJ. Kung may magkasakit, katabi namin yung ospital. Coordinated na kami with the Bureau of Immigration and papunta sila rito for the inquest proceedings. Sabi ng Presidential Anti-Organized and Transnational Crime Commission o PAOK, mananatili muna sa bansa ang mga dayuhan habang umuusad ang kasong human trafficking at serious illegal detention na isasampa sa Department of Justice. Naaresto ang mga dayuhan ng sanib puwersa ng PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isinagawang raid sa compound ng Zun Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa bisa ito ng search warrant matapos makatakas ang isang Vietnamese at magsumbong ng pananakit at pagkulong. Nagsasagawa umano sa compound ng iba pang modus gaya ng love scam at cryptocurrency scam. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Quick rundown ng showbiz happenings. Umamin ang Korean actress na si Han So-hee na in a relationship na sila ni Korean actor Yoo Jun-yeol. Nilinaw rin ni Han So-hee na hindi nag-overlap o nagpang-abot ang kanilang relasyon sa dating partner ni Ryu na si Yeri. Falling in love with a friend ang new single ni V ng BTS. Malaman at relatable ang lyrics ng soul R&B song na tungkol sa hiling na makawala sa friend zone at i-level up ito sa romantic relationship. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.